Nagpupuri sa may kapal ang buong kalooban, dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan. Purihin, purihin natin ang Diyos. Purihin, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin kaysa ng buong simbahan ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, puntong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo inuukol. Pagkaloob mo ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus, na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling at Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Hesukristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay, sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggolupang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't pinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na puok, lahat ng may gulang na 2 taon pababa.
alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Rachel ang kaniyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang kapistahan pong ipinagdiriwang natin sa araw na ito ay bahaging-bahagi pa rin ng Pasko. Yun nga lamang, parang medyo off. Hindi lang medyo, mukhang off talaga. Kasi ang inaalala natin ngayon ay yung mga batang pinapatay ni Herodes. Dahil lamang sa kasakiman niya sa kapangyarihan. Imagine, lahat ng bata sa Bethlehem ng edad ay 2 taon pababa. Lahat ng batang lalaki, pinagpapatay. Na-imagine niyo po ba yung panaghoy noon sa bawat tahanan? Yung sigawan, yung pagmamakaawa ng mga ina, yung pagpumiglas, pagtutol ng mga ama na wala din namang magawa, yung pag-iyak ng mga bata habang pinapatay sila. And yet, ito'y nangyari nung unang Kapaskuhan, kapapanganak pa lang ng anak ng Diyos na kataas-taasan. Sigurado ko na yung pag-iyak ni Kristo noon bilang sanggol ay may kinalaman din dito. Of course, siya ay umiiyak na nasasabsaban siya bilang bahagi ng kanyang pagiging tunay na tao. Pero tandaan natin na hindi naman din siya iniwan ng kanyang pagiging Diyos. Natitiyak ko na sa pag-iyak ni Jesus noon bilang sanggol ay pag-alala niya sa mga pinagpapatay ng mga sanggol. Kung tayo nga po naawa na tayo sa batang umiiyak, doon pa kaya sa batang pinapatay? At ang Diyos pa kaya ang hindi maawa sa mga batang yan? Kaya wag po sana nating iisipin na natutuwa ang Diyos kapag tayo'y nasasaktan, nahihirapan, lalo pat kung tayo'y wala namang kasalanan. Lalong wag nating iisipin na galing sa Diyos ang lahat ng ating mga paghihirap. Lalo pat kung tayo naman ay nabubuhay sa Kanya ng mabuti at tapat, sadyang may mga Herodes lamang sa mundong ito. Nasakim, iniisip lamang ang sarili, meron na, kukunin pa pati yung sa iba. At walang pakundangan kahit makasakit ng kapwa nila. Pero bago tayong manghusga, sana'y natandaan muna natin yung sinasabi sa ating unang pagbasa. Na sinasabi sa atin na kung iniisip natin malinis tayo, wala tayong kasalanan, nagkakamali tayo. Sapagkat tayo man kung tutuusin ay may kanya-kanyang pagiging Herodes sa puso natin. Yung pagkakaroon mo ng number 2, pagiging Herodes yan. Yung pagiging irresponsable mong magulang, hindi mo iniisip ang kapakanan ng iyong mga anak, pagiging Herodes yan. Yung paghihiwalay niyong mag-asawa, gayong pwede pa namang mag-work ang inyong relasyon kung may magpapakumbaba lang. At kung may magbabago lang, pagiging Herodes yan. Yung pagsagot sa magulang na walang pakundangan, na hindi iniisip, na nasasaktan ng magulang, pagiging Herodes yan. Yung hindi mo pag-aaral ng mabuti, na hindi mo alintana ang pag-isikap ng mga magulang mo, pagiging Herodes yan. Yung pagpapabaya mo sa iyong mga magulang, pagiging Herodes yan. Yung kawalan mo ng malasakit sa iyong kapatid, pagiging Herodes yan. Yung pagiging mayabang, yung hindi paggawa ng ating trabaho, yung pagiging hindi tapat sa kapwa-tao, yung hindi pagpapatawad, hindi paghingi ng tawad, paggawa ng kasalanan, pagiging Herodes yan. At yan ang isa sa napakalaking dahilan ng maraming mga pagtangis at panaghoy sa mundong ito, lalong-lalo na mga inosenteng tao. Kaya lahat tayo, kung tutuusin, ay parang si Herodes. Nagagamit ang diablo upang pasakitan, paiyakin ang maraming tao. Na-imagine niyo po ba kung gaano tuwan-tuwa ang demonyo sa atin? Na nalilin lang tayo? Nakakala natin okay tayo? Pero nagagamit pala niya tayo para pasakitan ang ibang tao. Kaya sa palagay ko, ang isang malaking challenge ng pagdiriwang na ito ay tulad sana ng mga pantas. Nang ma-realize nila na nilililang lamang sila ni Herodes, ay hindi na bumalik kay Herodes at umiba na ng landas. Kaya sila naman ang nanlilang kay Herodes. Kaya napagalit nila si Herodes. Ganun din dapat ang mangyari sana sa atin. Yung ma-realize natin kung paano tayo nilililang ng diablo para pasakitan ng ating kapwa-tao. Upang
ang diablo naman ang linlangin natin sa pamamagitan ng ating pagbabago. Yung akala niya ay kuha na niya tayo, pero bigla tayong magbabago, bigla tayong titiwalag. Siya naman ang ating lilinlangin, siya naman ang ating gagalitin. And He deserves it. Kesa naman paggamit tayo sa Kanya upang saktan ang mga taong wala namang kasalanan at hindi deserve na mahirapan. At para naman sa mga nasasaktan diyan, nahihirapan na wala namang kasalanan, sana sa kabila nito ay nadadama nyo pa rin ang diwa ng Kapaskuhan. Yung diwa ng Kapaskuhan na si Kristo ay nakiisa sa ating abang kalagayan. Kaya nga, pinagtatangkaan na agad ang buhay niya kahit siya ay nasa sinapupunan pa lang. Kaya nga, pinili niyang ipanganak na mahirap at hindi naman mayaman. Kaya nga, walang tumanggap sa kanila sa bahay panuluyan. At kaya nga, ipinanganak siya sa sabsaban. At kaya nga, sanggol pa lang siya ay nakaranas na siya ng kasakiman at kasamaan ng iba. At kaya nga, kahit nakaligtas siya, eventually, i-offer naman niya bilang katubusan nating lahat ang sarili niya. Ito'y upang ipaalala sa atin, lalong-lalo na sa mga nagdurusa ng wala namang kasalanan, na nang dahil lamang sa kasakiman ng ilan, sana'y maramdaman po ninyo na naintindihan kayo ng Panginoon, nararamdaman niyo at gumagawa siya ng paraan upang kayo tulungan. Sana po ay ma-appreciate nyo rin po ito, kayo mga bibigyan ngayon, mamaya pagkatapos ng misa, ng kaunting tulong. Pero ito yung tulong na pinag-isipan, hindi basta maibigay lang. Ito yung tulong na inisip ang inyong kalalagayan. Ito yung tulong na kinonsider kung paano kayo mapapasaya, kahit papaano lang. Ito yung tulong mula sa mga taong naunawaan ang inyong kalagayan. Kaya inyo sanang pagdamutan at sana ang papuri at pasasalamat ay sa Diyos niyo ibigay. Sapagkat siya talaga ang gumagawa ng paraan upang kayo tulungan. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na maramdaman ang iyong pagdamay sa aming abang kalagayan, lalong-lalo na para sa mga naghihirap ng wala namang kasalanan. Naghihirap dahil lamang sa kawalang konsiderasyon at kasakiman ng iilan na hindi iniisip pa kanilang kapakanan. Tulungan mo po silang makaahon sa kapahamakan at sa paghihirap na ibinigay sa kanila ng mga taong sakim sa kapangyarihan, kaginhawahan at karangyaan. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga lubhang nangangailangan ng iyong tulong at ng iyong pagmamahal. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan.
Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kahit pa wala kang kasalanan, pero ikaw ay nagdurusa. Kung ang lahat ay minamahal ng Panginoon, pati yung nagkakasala, ikaw pa ba na inosente? Ikaw pa ba na tumatanggap lang ng kasalanan ng iba sa iyong kapaligiran? Mayroong magandang mangyayari. Hindi ka niya pababayaan. Nasa sa isip ka ng Diyos, sa pupuso ka niya. At nasa sa kanyang hustisya, nasa kanyang katarungan. Siya ang gaganti para sa iyo. Siya ang gagantimpala din naman sa iyo. Sigurado. Puri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Alay namin sa Pasko dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit sa ating pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dilisahin mo kami pakundangan sa paghahaing ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sangkol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Kayo din naman ang matapos ang hampunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang Ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko.
Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa silangan, ang talang makinang, nagbigay liwanag sa sandaigdigan. Yaon ng siyang tanda na bagong silang, ang buong tutubo sa sangkatauhan. Noel, 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 Noel. Sumilang ang hari ng Israel. Noel, Noel, Noel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita para sa iyong anak, para ang iyong anak ay papurihan, ngunit kanya nang pinutungan sa langit pakundangan sa kanyang pagsilang. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak.
maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na binan ng lasalat ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong malangpatid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong. Kasama po natin ang mga nasa online ngayon. Salamat sa mga tulong po ninyo, sa pagpapadala nyo ng tulong through our GCash and bank account. At kayo rin po ang tumutulong sa amin para makapagpatayo ng mga chapels para sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Alam ng Diyos ang mga pangalan ninyo. Alam ng Diyos ang kabutihang loob niyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal